Tayo obligado po, katulad po ni St. Paul, na kahit saan po tayo magpunta, obligado po tayo na maipangaral ang banal na magandang balita. Amen po. Kaya nga sabi ko kanina, dahil sa ating mga pagsunod, ay lumalaganap at lumalago ang mabuting balita sa buong mundo. The life of a Christian is not ever being spoiled. Hindi po tayo ni-spoiled ng ating Panginoon. Because our life is being transformed by the Lord to make the way for the plans He wants us to happen. Ang dami magagandang plano ng ating Panginoon. Pero daan muna tayo dito sa narrow gate na ito. Amen. Kaya bumagyo man o umaraw, kahit anong sitwasyon, I have to be in the church. I have to be in Jesus Christ, to God be the glory. Kahit anong mangyari, hindi ako absent. Bakit? Kailangan ko yung narrow gate na yan. Kailangan ko madinig ang preaching ni Pastor. Kailangan ko yan kung pupurify sa akin. Yan ang kailangan ko para maging karapat-dapat ako sa kaharian ng Diyos. Hello, can I have a minute of your time? Oh, wag mo muna skip. This will change your life forever. Curious ka, no? Have you heard about the good news? Kung di pa, listen ka na. We present to you the gospel of Jesus Christ. In Ephesians 2:8-9, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." But faith to whom? And faith to what? In Acts 16:30-31, "And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household."
If we have faith, syempre kailangan nating maniwala. In Romans 10:9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Ano ang kailangan nating paniwalaan? In 1 Corinthians 15:1-4, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. The gospel, which is the death of Christ, burial of Christ, and resurrection of Christ. But why do we need to believe? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. After we believe, we need to obey the gospel by applying it in our lives. Acts 2:38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Why is baptism important? Romans 6:3-4, or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Remember, believe and obey the gospel. Christ died for our sins, was buried, and rose again on the third day. Repent for the forgiveness of sins. Be baptized in Jesus' name and receive the gift of the Holy Spirit to achieve transformation and regeneration. And that's a minute. That will change your life forever. Praise God, purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. To God be the glory. Praise the Lord. Sabi mo sa iyong katabi, salamat, narito ka. Yan, at patibayan na naman ang pananampalataya ngayon. Sabi ka nga, Lord, ano ba, nung last Sunday, ganito na yung panahon namin, ganito na naman uli. At tapos walan pa kami ng kuryente. Ay, nako Lord, gusto mo talaga yung paglilingkod namin sa iyo, merong kalakip na sakripisyo. Amen? At alam niyo po, bago matapos kaming lahat, saka nagkakuryente. Ay, sabi ko, ang bait po talaga, Lord, no? Hindi talaga, napakabait ng Lord. Yung sinusubukan ng Lord yung patience mo, kung paano yung gagawin mo, kung maiinis ka ba, o magagalit ka sa sitwasyon na meron ka ngayon. Yung ba, sisisihin mo ang Diyos, Lord, papunta kami ng gawain, bakit namatay naman ang kuryente? Yung ba, ganon. Pero, Lord, sabi nga, nagising ako ng umaga. Sabi ko, Lord, ano ba talaga ang buhay? Ano ba talaga ang buhay? At binuklat ko ang Bible. Sinabi ng ating Panginoon, nakuha ko yung kanyang answer. Sabi niya, kneel, pray. Yun lang ang sabi ng ating Panginoon. Kneel and pray. At magtiwala ka sa kanyang mga plano sa iyong buhay. Amen? Wala na akong question, Lord. Yun talaga ang buhay talaga, Lord. Amen? At salamat. At yun nga, pag may tatanong tayo kay Lord, pagbukas natin ng Bible, meron kagad katugunan ng ating Panginoon na binibigay. Para yun nga, hindi tayo makonfuse, hindi tayo mawala ng pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Amen po. Kasi sa dinadanas natin ngayon sa buhay na ito, dahil alam niyo naman, sunod-sunod ang mga pangyayari ngayon. Di lang naman ngayon
habang tayo nabubuhay, merong mga pangyayari na talagang hindi natin maiwasan, di ba? May pangit, may maganda. Pero ang Lord, nakikita ko, balanse siya. Talagang balanse ang ating Panginoon. Hindi naman puro lahat hirap. Sabi mo sa iyong sarili, hindi naman puro hirap. Iyan. At ayun, tandaan natin, lahat niyan may kabutihan na dinudulot po sa atin. Amen po? Sige, tayo po yung manalangin. Pikit po natin ating mga mata. O dakilang Diyos, tunay nga Lord, na ikaw punong-puno ng awa. Punong-puno ka ng pag-ibig. Punong-puno ka ng biyaya sa aming mga anak mo na hindi ka nagpapabaya kailanman. Bagamat kami, Panginoon, nandyan din ang aming mga pagpapabaya, pagkukulang. Andiyan ka pa rin, Panginoon, matyaga sa amin. At alam ko, Panginoon, nararamdaman namin na nais mo kami na ipasok sa iyo pong kingdom at kayo po'y aming makapiling. Ito po ang purpose. Kaya mo kami niligtas. Kaya kami naririto na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat po at sa bagong buhay, bagong kalakasan, at bagong simula, Panginoon, na alam ko, Lord, na bawat bagong simula, meron po itong great behind this, Lord. Meron pong something great na nakalaan ka sa bawat isa sa amin, sa aming pong buhay, na naghihintay po sa amin. Kaya Lord, tulungan mo kami na patuloy lang na moving forward kami, Panginoon, at keep namin ang faith hanggang Rapture Day. Yun lamang po, Panginoon, ang alam ko na nais mo na gawin po namin. At kami po ay patuloy na magtiwala, sumampalataya sa iyo. Kaya maraming salamat po. At sa simula pa lamang, Panginoon, pagpasok pa lamang po namin ng pintuan na yan, daman-daman na po namin ang banal na presensya mo ay kasama po namin. Kaya nga po nagawa po namin ang mga bagay na ito na kahit po masungit ang panahon, mga nakaraan pa, Panginoon, nandyan na hindi po kami pinapabayaan, na hindi makasunod po sa iyo pong kalooban. Salamat po at sa pakikinig po namin ng iyong pong banal na salita, tulungan mo po muli na ang katotohanan nito, ang wisdom nito, ang kapangyarihan na ito ay sumaamin. Nang sa ganun, ito ay mapakinabangan po namin habang kami po ay nabubuhay. Bless mo din namin, beloved Pastor. Bigay mo po sa kanyang special anointing, Panginoon. Nang sa ganun po, Panginoon, ay lahat po ng sasabihin po niya ay tunay nga maunawaan po namin ng maliwanag na tunay na nararamdaman po namin na ikaw po talaga ang nangungusap sa amin at nagsasalita sa amin, Panginoon. Sa aming mga kapatid na wala pa rito, bigyan mo po sila, yatin mo po sila ng iyong kapangyarihan, bigyan mo po sila ng sasakyan, at pangganda din po sa aming mga online at mga bisita, Panginoon, sa araw na ito. Palain mo po ang araw na ito at magsama-sama po kami na lubos-lubos na kayo po ay paglingkuran sa araw na ito. Ito po ang aming samot panalangin sa iyo pong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ng iyong pong anak na si Jesus, ang lahat may pagsabi ng Amen. To God be the glory. To God be the glory. Praise God. Tayo po ay magbukas ng ating pong Bible. Yan sa Romans chapter 6, verse 10 hanggang 14. Basahin po natin. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan. Tandaan natin, minsan lang namatay ang ating Panginoon Jesus para sa kasalanan ng mga tao. Mga tao, hindi lang sa atin, lahat ng mga tao. At nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay. Na, saan? Patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito.
alam naman natin kung anong mga masasamang giling ng ating katawan. Amen? Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyong kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Amen? Sabi nga, kung alin man ang sinusunod natin, tayo po'y alipin noon. Kung sinusunod po natin, kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. Kung sinusunod po natin ang Diyos, tayo po'y alipin ng katwiran. Amen po. God bless you, and to God be all the glory. Thank you, Lord. Sige, isang malakas pa na palakpak sa ating Panginoon para uminit yung mga palad po natin. Hallelujah! Alam niyo ba mga kapatid, sa Baguio na lang po yata hindi sumisikat ang araw. Sa ibang lugar nasikatan na sila ng araw. Pero as long as nandyan ang Lord, para bang may sunshine sa buhay po natin. Amen! Si Lord ang sunshine po natin. Ibig sabihin kasi niya sunshine, pag-asa yan mga kapatid. Amen? Kaya naman, tuloy-tuloy, umulan, umaraw, tuloy-tuloy ang pagpapasalamat at pagpupuri po natin sa ating Lord. Come on, let's go! Let's praise the name of the Lord! Step by step I try to think He will save the day. Through the years He stayed the same. The promises He gave. All the time I seek His presence and His face. 'Cause He lives with everlasting faith. Come on! Everywhere I go, I'm with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I'm with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Oh, He's the one. He gives grace to Those who pray, never be afraid. never be afraid. He's the potter, I'm the clay. He will hold my faith. All the time I seek His presence and His face. 'Cause He lives with everlasting faith. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. He's the one. All the time I seek His presence and His face. 'Cause He lives with everlasting faith.
Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. No, He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Jesus, He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't fail. He won't fail. Kapit lang tayo sa Panginoon. Tayuan lang natin ang mga pangako ng Panginoon. Tungtungan natin ang ating Panginoon. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through.
He won't, He won't fail. He won't fail. He won't. You may all be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang ito na po yung yung children of God na matitibay na kahit umulan, umaraw ay hindi po a-absent. Laging nasa loob ng house of God, the gates of heaven. Napakatalino niyo po. I'd like to acknowledge po the presence of Sister Nelia Mercado. Tinakbo po siya kaninang madaling araw sa ospital. Masama daw po ang kanyang pakiramdam. Hindi po maganda ang kanyang sitwasyon physically. Pero lumabas po sila kanyang umaga at dire-diretso po sila nag-prepare. At ngayon po, nandiyan po siya takaupo. That's serving the Lord kahit ano po ang mangyari. Kaya wala po tayong may dadahilan eh. Kapatiran na hindi po maganda ang pakiramdam, dapat sana po ay nasa bahay lamang po nagpapahinga. Pero hindi po, matindi po ang kanyang pananampalataya, matindi ang kanyang pagnanais na lugurin ng ating Panginoon. Kaya narito po siya, sana lahat po tayo, kahit ano nararamdaman po natin, hindi tayo a-absent sa gawain ng ating Panginoon sapagkat meron po palaging espesyal na message ng ating Lord. Para doon sa hindi po nakarating last Sunday, medyo bibigyan po namin kayo ng pag-asa na malaman at maintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos. At nakikiusap lamang po ako doon sa mga online brethren. Nakikiusap ako sa inyo. Please, pati doon sa Manila, nakikiusap si Bishop, huwag kayong mamihasa. Huwag kayong magkasa sa online. Iba po ang physical Sunday service kaysa online Sunday service. Dito, magkakaroon ka ng kakaibang pakiramdam, hindi katulad sa online na nakataas pa ang paa mo at kumakain ka ng chichacorn. Hindi po tayo makapag-concentrate ng ganon. Now, rewind. For the benefit of those who are not present last Sunday, the Israelites didn't see the giants. Hindi po nila nakita. It was the 12 spies who saw the giants, but the 10 spies themselves who psyched the whole community into defeat while they were not yet fighting. Hindi pa po sila lumalaban, pero yung po kanilang pong nasa isipan ay talo na po sila. Why? They are using the 6 kinds of defeated mentalities. First, magiging mabilis lang po tayo. Defeatism. Anong ibig sabihin yan? The expectation that failure is inevitable. Yung pong pagkatalo ay hindi po maiiwasan. And the modern version of it is, ito sinasabi ng maraming tao, even Christian, it is impossible. Nothing will ever happen. Why even try? Bakit kailangan pa subukan? Pangalawa, na negative mentality is that catastrophizing. This is the mind pictures the worst scenario possible or the worst possible scenario. Hindi pa nakikita pero napipicture na po yung worst possible scenario. Third is the grasshopper mentality. What is that? Grasshopper mentality. Thinking ourselves as a small, inferior, incapable. I am so weak. Yan po lagi sinasabi. I am so weak. Hindi ko kaya. Hanggang dito na lang ako. This is only as far as I can go. Wala nang magagandang mangyayari sa akin. Fourth is the slave mentality. A mindset that remains in bondage even after God has provided freedom. Pinalaya na po tayo ng ating Panginoon. Lahat ng pinalaya ng Diyos, magsabi ng amen. Huwag kang magkakaroon pa ng slave mentality. Amen. Panglima, the poverty mentality.
Ano po ito? Ang ibig sabihin nito, we are in this layer complaining to God. The Lord is not yet lifting me up. I'm still poor. And God's care and provision is inadequate, hindi sapat sa akin. Opposing Psalms 23, nang sinabi ng Psalms, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Pag ang Diyos ang ating pong pastol, hindi po tayo magkukulang. And that I can attest, totoong-totoo po yan. Kailanman hindi tayo magkukulang sa ating pambuhay. Gawin mo lamang pastol ang ating Panginoong Jesucristo. Eradicate poverty mentality. And the Lord will keep on pushing you until you reach to where you must be. Sapagat meron tayong dapat na kalalagyan. Meron tayong dapat destiny. Pero hindi ka kayang i-push ng ating Panginoon dyan pag meron tayong mindset ng poverty mentality. Number 6 is the victim mentality, o pinaka-worst. The mindset blaming everything that is happening. People, biniblame ang mga tao, the past, the traumatic, brokenness, yung pati bad luck. Samantalang sa Christian, wala pong bad luck and good luck. Tama. Pero ang ibang Kristiyano, gumagamit po niyan. Anything that can't fulfill ambitions, broken family and background, lack of educational attainment, physique inadequacy. Pagka tayo po ay meron pong kapansanan sa katawan, ay hindi na po baka abante, victim na po siya. I'm just in this pathetic situation and no future at all. Kawawa naman po ang taong yan. Paano pang naging believer yan? And blaming everything on God. Sinisisi ang lahat. Sa Diyos lahat ang sisi. This is the erroneous way of thinking that you are a victim of God instead of a beneficiary. Ba hindi po dapat po ganun. Ano po nangyayari? They focus on the size of the problem instead on the size of God. Tandaan mo, pag tinitingnan mo ang problema mo na malaki, mas malaki ang Diyos dyan. Kayang-kaya ng Diyos yan. Hallelujah. Kaya nga, sige, palakpakan mo ang ating Panginoon. The Israelites said twice, die. First in Egypt, second and in the wilderness. Sinabi po no Numbers 14:2, if we only have died in the land of Egypt, or if we only have died in this wilderness. At ano sinabi po ng mga Israelites, let us choose a leader and go back to Egypt. Remember, God did not charge their fear. Hindi po sila sinarge sa kanilang mga takot na naramdaman. But God judged their words. At yan ang pag-iingatan natin mga kapatid ko, pati kayo nasa online. Mag-ingat po tayo sa ating mga binibitawang mga salita. In Numbers 14:28, ano po sabi ng Bible? As surely as I live, at kailan ba namatay ang ating Panginoon? Ibig sabihin, forever po yan. I will do to you the very thing I heard you say. Tingnan niyo po ang sabi ng ating Lord. Gagawin ko, I will do to you. Hindi sa iba. Doon sa nagsasalita. Anong gagawin? The very thing I heard you say. Essentially, the Lord answered, because you have chosen agreement in fear instead of agreeing in my promises, the judgment came down to the Israelites at maging sa ating panahon, bababa po ang judgment sa ating panahon. Now, dito po natin itutuloy. Sapagkat I left a question to you last Sunday. What is the judgment of God to the Israelites who did not agree with God's promises and the promised land? At yan po ay applicable din po sa ating panahon ngayon. Ano itong judgment na ito? And God said, you will not see the land. Sumunod
your carcasses will fall in the wilderness. Ang mga bangkay nyo ay babagsak lamang sa ilang. Meaning, you will certainly die in the wilderness, and the children you said, a victim of mine, they will enter the land, but you who rebelled against me, this is your judgment. Mamamatay sa wilderness. At bukod doon, sa mamamatay, Genesis 39:21, ano po sabi ng Bible? According to the number of the days in which you spied out the land, 40 days. 40 days po sila doon sa land of Canaan na nag-i-spy. Ano po ang nangyari? Sinabi ng Lord, for each day, you shall bear your guilt 1 year. Namely, 40 years, and you shall know my rejection. 40 araw, sila po nanatili doon sa land of promise. Pero dahil iba po ang kanilang pong mga sinasabi, nandun yung mga negative mentality, nagalit ang ating Panginoon. Imbis na mabilis po ang kanilang pong pagpasok po sa promised land, 40 years. Ang tagal po nun. Kaya tayong lahat na narito, mag-iingat po tayo sa ating mga binibitawang mga salita. Sapagkat kung ano yung binitaw mong salita, diyan ka i-judge ng ating Panginoon. Imbis na makuha na po natin ang ating pong kahilingan, magtatagal po yan. At hindi po darating sa buhay mo. Bakit? Yun ang sinabi mo, yun ang gagawin ng ating Diyos na buhay. Because God heard all the things that they said. Do you know, my brothers and sisters, it was not the giants or the walls that kept them from the promised land. Hindi po yun ang nagpumigil sa kanila. The Israelites' words kept them from the land of promise. Yung kanilang mga salita ang siyang pumigil sa kanila at hindi po pumayag ang ating Panginoon na siya pumasok sa promised land. Let's come to think. There are God's promises and plans for us. Huwag mo sabihin, ganyan na ang buhay mo. Meron pang pangako ang ating Panginoon. At maraming pangako ang ating Panginoon. At napakarami niyang plano para sa ating lahat. Sige, pagpakan mo ang ating Panginoon. Now, but the question is, how is that word agreeing with the plan? Paano? Paano nag-agree sa plano ng ating Panginoon? Let's go to Joshua and Caleb. They also entered Canaan, but they spoke a different language compared to the 10 spies. While everybody else is magnifying the giants. Natatakot po sila sa giants, Joshua and Caleb magnified God. Paano? In Numbers 14, chapter 7, verse 9, and they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. Sobrang ganda. Buti ng lupain doon. It shows Joshua and Caleb is agreeing what the Lord said in Exodus chapter 3. Ano sabi po ng ating Panginoon sa Exodus chapter 3? I will bring you to a good land and a broad land. Ano po pangyayaring ito? Inulit po nila Joshua and Caleb, it is an exceedingly good land. Ano po ibig sabihin? Nagkaroon po sila ng verbal agreement. Doon sa sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 3, pagdating po dito kay Joshua and Caleb, yes, it is a good land. Pero doon sa 10, hindi po. Ang nakita, giant. At ang tingin nila sa kanilang sarili, sabi nila, ang giant na yon, nakita kami, ang tingin sa amin, grasshopper lang. Samantalang hindi naman sila nakita ng giant for 40 days. Tingnan mo ang ginawa po ng mga 10 na yun. Ito si Joshua and Caleb, they agree. They agree
Tapos sinabi ng ating Panginoon long time ago, yan po muna ang number one. Now then, in verse 8, in Numbers 14:8, ano sabi ng Bible? If the Lord delights in us, dapat ang Diyos nalulugod po sa atin. Dapat ang Diyos nalulugod sa iyo. Dapat nalulugod ang Diyos sa iyo. Hindi nalulugod ang ating Panginoon sa palakpak mo pag ganyan-ganyan lang. Dapat pag pumapalakpak kayo, talagang mayroon pong pananampalataya. Hallelujah. If the Lord delight in us, then He bring us into this land and give it to us. Dadalhin tayo at ibibigay itong land na ito sa atin. Anong klaseng land? A land which flows with milk and honey. Bukang bibig na po ng mga tao ngayon. I am going abroad to a place where milk and honey is flowing. Tatapusin ko ang aking pong pangarap. Gusto kong maging engineer. Gusto kong maging doktor. Gusto kong maging lawyer because that will pave the way to flow the milk and honey in my family. Wala namang masama doon. Okay lang naman yun. Pero dapat, kinalulugdan tayo ng ating Panginoon. Kasi kung maaabot natin ang ating mga ambisyon, maabot natin ang lahat ng ating aspirations without God that is pleased to us, ilang ang kapangyarihan niya. At isang araw, babagsak ka dyan. Andiyan pa ba kayo? Ano sinabi ng verse 9? Only, do not rebel against the Lord. Mapapasa atin yan. Kaya lang huwag kang magre-rebelde sa ating Panginoon, nor fear the people of the land, for they are our bread. Yung mga tao doon, pati na po yung giant, tinapay lang sa atin yan, sabi ni Joshua at Caleb. Pagkain lang natin yan, kakainin lang natin sila. Samantalang sa 10 spies, takot na takot po sila. Nakita niyo yung difference? Next, ano pa sabi ng Bible? Their protection has departed from them. Nakita mo na. Ang proteksyon nila, wala na sa kanila. So madali pong ma-defeat ng mga Israelites. Ano pa? And the Lord is with us. Hallelujah. The Lord is with us. Do not fear them. Nasa atin ang Diyos, kaya hindi natin sila dapat katakutan. Joshua and Caleb agreed with what the Lord has said. Now, this is what the language of heaven. The language of heaven. And what is the language of heaven? What God says, those are 12 spies had the same circumstances but different agreement. All the spies spoke from what they saw, but different perspective. Bantayan po natin ang ating perspective. Sapagkat iba-iba po tayo ng pananaw. Katulad po ng 12 spies. At huwag po tayo mapapares doon sa 10 spies sapagkat hindi po makabubuti po sa ating lahat yan. Now, the 10 spies said, we are grasshoppers because they focus on the giants. The 2 spies said, they are our bread because they focus on the grapes. Yung 10 ang focus sa giants. Yung 2 ang focus sa grapes. So between grapes and giants, what will you choose, my brethren? Uulitin ko. Doon sa 2, sa grapes and giants, ano ang pipiliin mo? Sumagot ka. Grapes or giants? Which is sweet? What will the eyes, not the mouth, choose? Who says grapes? Nasa kamay. Lakas mo. Ang hina naman. Lakas mo. Hindi ka bibigyan ng biyaya ng Panginoon kasi nag-aalanganin ka pa. Ano pipiliin mo? Grapes o giant? Amen? Yes. When we choose
and say, giants, yes, giants, but giant grapes. Giant grapes. It's not about yung nakikita mo. It's about the agreement of your mouth reveals where you agree. Kung meron po tayong tinatawag na warfare of the mouth, biblically speaking, we can notice the mouth is not merely a means of communication. Hindi po yan. Bakit ko sinabi? Because the mouth is a governmental gate. Bakit sinabing governmental gate? Words, they release agreement. Where do you agree? Saan ka ba nag-agree? Heaven or hell? Sumagot ka. Saan ka nag-agree? Heaven or hell? Words, ito po yung governmental. Words, they establish alignment. Where are you aligned? Victory or defeat? Ang hina. Tandaan mo, pagka hindi ka makasagot, alam mamaya maintindihan niya. Because how many Christians today ay gustong mental telepathy lang ang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Mali po yun. Dapat lalabas sa bibig mo. Mamaya maintindihan mo kung bakit kailangan lumabas sa bibig mo. Hindi yung dito lamang at mine-mental telepathy mo ang ating Panginoon na kailangan nag-uusap. Mali pong practice yan ng mga modern Christians na papasok sa promised land. Walang iba kundi ang heaven. Where are you aligned? Victory or defeat? Where are you aligned? Life or death? Tandaan nyo ito. Whenever we vow God's kingdom or Satan's kingdom, words is a weapon of warfare. That is why in Proverbs 18:21 in New King James Version, death and life are in the power of the tongue. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan po ng ating po mga dila. And those who love it will eat its fruit. Kung ang mahal mo ay kamatayan, yan po ang bunga ng iyong bibig. Pati po buhay. Now, our mouth, sabihin mo sa katabi mo, our mouth, is designed by God to release spiritual agreement with what God said. Itong bibig na ito, nakadesign to na mag-release ng spiritual agreement with what God said. Paano yun? Pag nag-release ka ng salita ng ating Panginoon, na sinabi ng Panginoon, i-release natin sa atmosphere para andyan na po sa atmosphere. That is why in creation it began with speech. Salita lamang po ng ating amang nasa langit. And God said, I repeat, our mouth is designed to release spiritual agreement with what God said into the atmosphere. He will have to release spiritual agreement because the kingdom of God is voice-activated. Ang kaharian ng Diyos ay voice-activated. Kaya sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, Lazarus, come forth. May no fruit be ever came or come from you again. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Voice-activated po yan. Pag binitawan, nangyayari po yun. Amen. Kaya pag sinabi mo, buhay ko, punong-puno na ng hirap, ganito na lang ako. Voice-activated yan. Sinabi mo eh. Tama. Ngayon, the Lord said in Matthew 21, and you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. Matindi po ito. You can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done. Kung ililiteral mo ito, napakahirap pong mangyari ito. Biro mo yung bundok ng Baguio, tapon mo doon sa dagat. Hindi po naman ganyan ang ibig sabihin niyan.
Ibig sabihin yung problema. Go! Tumakbo ka, problema doon sa dagat. Binanggit mo, voice activated, ay ayaw pa rin. Breathing mo, go through yourself. Mountain, go to the sea. And it will be done. Ayaw pa rin, andyan pa rin yung problema. Paulit-ulit mong sabihin because that is agreeing with what Jesus had said, and it will be done for you. Tiniting lang ng ating Panginoon. Tiniting na lang ng ating Panginoon kung talagang ikaw ay nananampalataya. Ikaw ba yung voice activated na nadinig mo sa ating Panginoon ay talagang pinangahawakan mo. Kasi maraming Christian sasabihin pero hindi naman pinangahawakan. Pagkatapos, dito mo, wala naman nangyayari. Kaya the kingdom of God is voice activated. Listen to this, doon po sa mga ayaw ibuka ang bibig. Kung hindi siya mental telepathy. Hindi. Kung titingnan mo yung bundok mo, yung problema mo, ang feeling mo, magte-telekinesis ka. No, hindi po ganoon ang paraan ng ating Panginoon. Your ears hear it. The atmosphere should hear it. It should be heard. It should be heard first by God. Second, be heard by the enemy, and that is Satan. Dapat madinig with what God will do to you. Padinig mo. Kaya kung ikaw'y nakaganyan lang, kausapin mo lang, ay nako, hindi po yun ang tinuturo ng Diyos. Kailangan lumabas. Yung naririto, lalabas sa ating bibig. At pag nadinig ng ating Panginoon sa iyo, naku, mapalad ka. Mamaya, malalaman mo bakit mapalad ka. It should be heard, and heaven moves through our faith in God. By the words we release, our verbal announcement, and that is why the 6 defeated mentalities is so simple. We can control it. If not, judgment of God will befall upon them, the Israelites, and also to us. Bakit ba? It angers God. Nagagalit ang ating Panginoon to what you declare. Nagagalit ang ating Panginoon. Kaya para hindi galit ang ating Panginoon, ayusin natin ang ating mga binibitawang salita. Today we will declare. Today we will declare. The plan of God is for me to have a good future and hope. Well, I am Hephzibah. The Lord delights in me. Well, I am Ziba. My life drips in abundance. Yan po ang buhay natin. Hindi ka naging Christian para maging kaawa-awa. Kailanman, hindi nakadesign ang buhay mo na maging ikaw'y aping-api. Tayo lang po ang nagkukulang. Biglang may higante. Higanting problema. My brethren, di ba yan nangyayari? Sabi ko na nga ba hindi talaga. Wala na. Hindi na mangyayari ito. I-slide ka na. Imbis na pasulong ka, patungo sa promised land, pa-slide ka na. All things work together for good. For no one, no eye has seen, nor ear heard what God has in store for those who love God. Wow! Praise the Lord! Tapos, ang lakas na naman ng bagyo. Ang lakas na naman ng habagat. Yun ang giant natin ngayon sa panahon natin ngayon. Narinig mo naman ang boses niya. Naku, grasshopper na naman ang mentality mo. Pambihira ka, Lord. Bakit mo naman ako nilagay sa ganitong sitwasyon? Kasi nasasayang ang pagpunta namin sa church. Ang pag-declare namin naman nasasayang. Because every time, the words that will come out of our mouth that negates, that word negates what the Lord has said. Remember this. We go backward. Paatras po tayo. Umatas tayo. Palayo tayo ng palayo sa promised land or doon sa heaven.
doon sa land flowing with milk and honey. Sa Israelites. Tayo naman, doon. Doon tayo. Imagine isang puno doon, iba't iba ang bunga. At wala na pong kamatayan, wala nang karamdaman, wala nang pagluha. Pero yun ang inaatrasan mo. Naka-atras ka kapag nagdinigay sa salita ng natin ay hindi umaayon sa salita ng Diyos. When God said He will lift you up, He will lift you up indeed. When God said He will heal you, He will heal you indeed. When God said He will make you whole, He will make you whole indeed. When God said He will deliver you, He will deliver you indeed. Woo! It should be finished in your mind. It's done. Settled reality dapat yun. Problem arise, Lord, I'm here to repent. Deliver me, O God. Anything you reverse within the Word of God in your battle, antithesis yan, opposing yan. Sa pangako ng ating Panginoon, Satan will not stop attacking the believer's mouth. Inaatake po ang mga bibig po ninyo, ang bibig po ninyo, tayong lahat inaatake. Actually, his target is our mouth, waiting what negative words will utter against the word activated by God. You know why? Listen. Because once we throw negative words from our mouth, that will be Satan's license to move against us. There are times desperations sets in, or we are in desperate feeling. Go against it. Declare the word of God's compliant. Sabi mo pa rin kung ano sinasabi ng Diyos. Even the true feeling is not good. You see giant predators, reverse it. I see giants of grapes, not giants. It is very important, my dear brother and sister. In Genesis chapter 1, verse 3, and God said, take note, and God said, dito po yan, Genesis 1:3. Dito naman po sa Genesis 3:1, ang sabi po, did God really say? Sino may sabi nito? Si Satan. Did you notice something? In God, Genesis 1:3, and God said. But to Satan, Genesis 3:1, baliktad. Kaya even if you hear the word from other people or even to yourselves in reverse to what God has said, ay nako, huwag mong gagawin yan. Sasabihin ng tao, Genesis 3:1 yan, and not Genesis 1:3. And God said, Satan will always be reversing. He will always be opposing. Walang gagawin yan kundi sirain ang lahat ng salita ng ating Panginoon. Gumagamit pa nga ng verse yan para sirain ang pananampalataya ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya sa panahon ngayon, abi mo sa sarili mo, wala akong pakialam. Kung meron mang gera, wala akong pakialam. Kung mataas pa ng price, tataas na naman daw po ang presyo ng fuel. Wala akong pakialam dyan. Tataas ang bilihin, wala akong pakialam dyan. Wala akong pakialam kung malakas man ang bagyo o habagat. I am a child of God. I am a victor in Christ. I am more than a conqueror. Wala akong pakialam sa sinasabi na pangit sa news na ito. True or not, what I am interested is what the Bible said, what the Word of God, my God, has said. When we are tired, physically, emotionally, ang isang anak ng Diyos ay nagsasalita. Kahit ng araw, hindi pa tayo anak ng Diyos, nagsasalita tayo ng walang kawawaan, nonsense. Once na nagsalita tayo ng ganyan, mga kapatid, ay nako.
war na naman. Wala na mangyayari sa buhay kinabukasan. Wala na ito. Pagkatapos ito, mamamatay na. Ano ang ginagawa ni Satan? Kukuha po siya ng bloke. At yung unti-unti magkakaroon siya ng kapangyarihan para bumuo ng ng bloke, paligid po sa atin, sa ating buhay. At isang atmosphere, isang environment na palaging talunan. And it is called a stronghold. When it is a stronghold, we are within Satan's stronghold, trapped and helpless to escape. Hindi ka na makakaalis dyan on your own. Hindi mo kakayanin yan. Kaya sino po ang gumagawa ng stronghold? Si Satan. Pero saan sa bumabase? Doon sa nadidinig sa ating pong bibig. Mag-iingat kayo, pati mga kabataan. Ingat po kayo. Dalaga o binata, mag-ingat po kayo. Baka kayo, malagyan ng stronghold ng lalaki, biktima ka na niyan. Baka ikaw ay malalagyan ng stronghold ng babae na hindi po sumusunod sa kalooban ng Diyos, biktima ka na dyan. Hindi ka na makakaalis dyan. Amen. Kaya kayo mga dalaga, huwag kayong bibigay ng maaga. Ano yung ibig sabihin nun? Huwag mo isosurrender ang koridor. Tama. Sapat na-surrender mo na yan, wala, pagtatawanan ka na ng lalaki. Hayaan mo siya. Lalaki, for your eyes only ako, ha. Maligaw ka. Sige, mag-on tayo. Pero hanggang doon lang. Ba't tayo pumunta doon? Merong kinakausap ang ating Panginoon dito. Amen. Mahal kayo ng ating Panginoon. Oh, glory to God. Bakit ang tanong? It was formed by whom? Satan. Then, ang resulta, we will say again, I am Satan's victim. It's not a victim. We're victim of what we are saying that comes out of our mouths. It is what the Bible says, empty words, idle words, useless words, and careless words. At ano sabi ng ating Panginoon? We are not victims of God nor Satan, but we are victims of our own words that contradict the spoken word of God. Verbal agreements or disagreements, if verbal disagreements, you're opposing God's plan, purpose, nature, and leadership. Every time na sobrang pagod na tayo, sobrang frustration na nangyayari po sa atin, sabihin mo ito, yan ang sabi po natin, wala nang pagbabago ito. Ito na talaga ito. Satan will capture it. Yung binitaw mo salita, at gagawa siya ng bloke na naman. Beware and be cautious of what you are saying because we will give account to God. Magsusulit po tayo sa Diyos. Because justification or condemnation awaits us. Kaya sinabi ng Matthew chapter 12, verse 36 to 37, but I say to you that for every idle word men may speak. Pwede tayong magsalita. Pero itong idle word ito, yung walang saysay, yung careless, nonsense word, sabi ng tao, they will give account of it in the day of judgment. Hindi mo pwedeng sabihin, wala nang kwentang buhay ko ito, patapon na ang buhay ko, joke lang Lord. Ay, naku, mo gagawin yun. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, joke lang. Marami akong nadidinig na ganyan. Nagsasalita ng negative, pagkatawa sabihin, ay, joke lang. Joke lang. Hindi po joke yun. Hindi mo sasabihin yun kung hindi nandito. Inisip, pumasok dito, lalabas sa bibig mo. Tama? Pwede mo ba sabihin doon sa nililigawan mo, I love you, todo-todo. Pagkatapos, ay di, joke lang. Naku. Sampaling ka niya, maniwala ka. Kung yung tao nagagalit, lalo na ang ating Diyos. Verse 37, for by your words you will be justified,
And by your words you will be condemned. Naku po, magkaiba po ito. Taliwas. Justification mula sa ating salita and condemnation mula din salita. Many Christians said, God is not moving in my life. Hindi siya kumikilos. What will the Lord say? I will do to you the very thing I heard you said. You're saying, I am not moving. Yes, surely, I will not move. Bahala ka sa buhay mo, sinabi mo eh. Because as surely as I live, ito po ang pinaka-nakatatakot. I will do to you what I heard you say. Gagawin ko ang mga sinabi mo. Gagawin ko sa iyo. Sige. Pagkatapos ang preaching na ito, huwag mong baguhin yung ginagawa mo at sinasabi mo, ikaw ang magsasuffer. Baka magulat ka. Magulat ka pagbukat ng mata mo, hindi na pala lupa ang kinagisnan mo. Impyerno na pala ang kinagisnan mo. Yan ang masakit. Maraming Kristiyano na binabaliwala ang mga napapakinggang salita ng Diyos. Kung ako sa iyo, maging seryoso ka na. Bakit? Hindi ka bibiruin, hindi ka sasantuhin ng ating Panginoon kung ano ang nadinig sa iyo. That very word, God will do it to you. Eh kung lagi sinasabi mo, God is good. Pagkatapos pagtingin mo sa negosyo mo, nalulugi na. Eh Panginoon, bakit? Di mo naman ako tinutulungan. Nalulugi yung negosyo ko. Tandaan nyo yun. Lahat ng mga ginawa, paglilingkod ko pa sa'yo, bumagsak na nga ako. Hindi ba victim ng mentality yan? Victim mentality yan? Parang awa mo na. Tigil mo na yan. Lord, sorry. Tapos careless, useless, nonsense words. Ang sasabihin mo, it must be deleted. Cancel, cancel, cancel. Baka, Lord Jesus, alam ko na maliit na bagay lamang ito. Sa prayer natin, masasabi natin, Panginoon, maliit na bagay lang naman itong aking hinihiling. Lord, this world is your house, and the little things I am asking to you is nothing, because to you, you are able. To you, you are capable of eradicating all of it. Kaya mong tanggalin ang lahat na ito. Because as surely as I live, sinabi mo, I'll do to you what I heard you say. Kaya bantayan natin itong bibig. Hindi lang ang Diyos, pati ang kaaway ay kayang-kaya gumawa laban sa atin sa kasasabi natin na hindi maganda, mga kapatid. Sa pangwakas, Joshua and Caleb, they did not fear the giants in the book of Numbers. Kaya pagdating sa book of Joshua, they killed most of them, and the others they drove away from the promised land. Takbuhan po mga higante kay Joshua and Caleb. Doon sa 10, hindi tatakbo yung mga higante. Pero sa dalawang ito, nandoon po, voice activated sa buhay nila, ang kanilang binibigkas, tumakbo, tumarayin. Lahat ng giants, although most of the giants were killed, meron pong mga remnants of Anakites survived in Gaza and Gat and Ashdod. Kaya sinabi ng Joshua 11:22, none of the Anakim were left in the land of the children of Israel. Wala po natural doon. Sa lupain ng mga Israel, yung na-conquered po nila. They remained only in Gaza, in Gat, and in Ashdod. Now, the Bible scholars said potentially, mga kapatid, since Goliath was from Gat, so pwedeng ang ancestor ni Goliath ay yung mga nakita po ng 12 spies. So, totoo pong may giant. Actually, sa panahon ngayon, historically, geographically, archaeology.
Nakakukuhan po nila ang lalaki po ng mga paa, ang lalaki ng mga binti, yung ulo, ang laki. At yung mga yapak po, ang lalaki. So madali po, sabi, meron talagang giants. Amen. But, if we look at the warfare of David, do you know that for David, it's not the weapon he has. Hindi po yung weapon na meron po siya kanya nang siya'y lumaban po kay Goliath. The mouth of David is an arsenal. Arsenal means, ito po'y imbakan ng mga armas. Dito po nilalagak ang marami pong mga armas na pangdigma. That's David's mouth. Yun po ang bibig po ni David. Arsenal po yun. Let's read in verse 17. David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied." This is the number one arsenal of David. Ikaw, sword and javelin, ang hawak mo, pero ako, I come in the name of the Lord. Pangalawa, this day, the Lord will deliver you into my hand. Sa itong araw na ito, bibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay. Ang tindi po ng bibig po ni David. Pangatlo, and I will strike you and take your head from you. Pupugutan kita ng ulo. Oh, hallelujah. The third arsenal of David, today, not later nor tomorrow, I will cut your head. And to continue, and this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth. This is the fourth arsenal of David. This is a verbal terrorism. Tinatakot po niya si Goliath ang mga Philistines. Bata lamang po ito. Teenager lang po ito. Sino mga teenager dito? Taas sa kamay. Noong araw, teenager ako. Dapat malakas ang loob mo. Kung ang teenager ganyan magsalita, lalo na po tayong nasa adult level. Lalo na tayo mga nandun sa senior level. Dapat mas matapang po tayo. Kaso, hindi po tayo ganito. Bakit? Iba po ang arsenal ng ating pong bibig. Puro negatibo. Amen? Si David, kabata-bata po, he painted horrible pictures in the mind of the Philistines. May nakakatakot po yung kanyang mga sinabi. Pero yung kanilang pambato, si Goliath, puputulan ng ulo. Bago niya putulan ng ulo, ay kailangan bumagsak muna yon. At nagbumagsak nga po using the sling. Stones, tumama sa noo, bagsak, pinugutan po na ulo. At ano pa? Verse 46, that all the earth may know that there is a God in Israel, there is a God in Israel, there is a God in Israel, at yung Diyos nila ay Diyos din po natin. This is the fifth in the arsenal of David, full of God. Woo! Verse 47, then all those gathered here will know that it's not by sword or spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. For the battle, the arsenal of David, he declared that the battle is God's battle, not his battle. And in this, he ended Goliath, the giant. Word after word and after word was declared against the enemy before he saw the victory. At ganon din po ang gagawin po natin. Salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos ang ating pambibigisin at makikita natin ang tagumpay sa ating buhay. David spoke victory before he saw victory. Binanggit muna ng bibig niya ang kanyang tagumpay bago niya nakita. Sinabi muna niya ang gagawin ng Diyos. And go back to your family and say, ikaw anak,
makatatapos ka ng pag-aaral, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Ikaw anak, gusto mo negosyo, magkakaroon ka ng marangal at magandang negosyo, makakatulong sa pamilya, makakatulong sa ating bansa, at makakatulong sa ating iglesia, sa ating church. Ikaw asawa, hindi ganon. Ikaw asawa, ito ang mangyayari sa'yo. Mamatay ka na sana. Hindi po ganon. Ikaw asawa, ito ang mangyayari sa'yo. Ano? Maliligtas ka at magbabago ang isipan mo. Ikaw negosyo, ito ang mangyayari sa'yo. In the name of the King of Kings, Lord of Lords, the Lord Jesus Christ, sapagkat your mouth is an arsenal, ayala. Papaulanan mo, pakawalan mo ang atmosphere mo ng salita ng Diyos, at sigurado aasenso negosyo mo. At ang asawa mo, ang pamilya mo ay magkakaroon ng pagbabago. Kaso sinasabi mo palagi, asawa ko, tigas ang ulo niyan eh. Iba na ang pag-iisip niyan. Bahala na siya sa buhay niya. Maimpyerno siya. Wag. Hindi ganyan po ang ating dapat na binibigkas. Lahat ng matitigas ang ulo sa ating pamilya, kaawat, kahabagan po natin, magsalita tayo ng magagandang mga salita na voice activated from God. Kaya sinabi ng the Bible, Gentiles shall come to the brightness of my rising. I am a tree of righteousness. I planting of the Lord instead of bronze. I will receive gold instead of shame. I will receive double honor. In my life, I will possess double honor. I will be the sought out ones yung hinahanap. I am the city not forsaken. I am Hephzibah. The Lord delights in me. I am Ziba. My life drips in abundance. Hallelujah. Last verse, Ephesians 3:20. Now to him who is able to do. Oh, hallelujah. To him. So itong to him na ito. To Jesus Christ who is able to do. God is being able It's not an issue to do what? To do cheap things, hindi po yun. No. Hindi po gagawa ang ating Panginoon ng mamurahin mga maliliit na bagay lamang. Ano yung gagawin niya? Exceedingly, abundantly, above all we ask or think. Sabihin mo, basahin mo. Lakas mo. In this, there are two faculties. First is the faculty of thoughts. Second is the faculty of the speech. It needs to agree with what God said at pakawalan mo siya sa atmosphere mo, sa loob ng pamilya mo, sa loob ng negosyo mo, maybe sa inyong relasyon, maybe doon sa kumpanya ninyo, maybe sa church, maybe sa ministry, kung nag-aaral ka sa school mo. Lord, let these words happen to me. And your prayer that is word compliant, this will not be forsaken by God. Di yan kayang pahindian ang panalangin mo, sapagkat ang panalangin mo ay word compliant prayers. Word compliant prayers. Hanapin mo kung ano sinasabi ng Diyos. Pag nagbukas ka ng Bible, anytime, do not reverse what you have read. Do not reverse what you have heard. Dahil kapag binaligtad mo yan, hindi mo makakasundo ang Diyos. At sigurado, aatras ka na naman at matatagalan ka na naman at susunod na sasabihin mo, siisihin mo na naman ang Diyos. Pag sinisi mo ang Diyos, paatras ka ng paatras. At pag umatras ka ng paatras, mauhulog ka sa kamay ng ating Panginoon. Pero sasaluhin ka naman, nino? Di Satanas. Today declare, mountain, throw yourself to the sea. Declare it. Mountain, throw yourself to the sea. Goliath,
In the Lord, I don't have sword nor spear, but the Lord will not save me with those things. The Lord will save me in the name of the Lord Jesus Christ. I will stick you down. I will cut your head. I will struck you down. I will cut your head. The enemy that you know not anymore. Nakikita mo pa ulit, sabihin mo ulit. Nakikita mo ulit, sabihin mo pa ulit. Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing. And now God moves by Him, hearing and hearing and hearing and hearing on you. Woo! Nakikinig ka naman mabuti, binabagtis mo naman, nakikinig naman ang nakikinig ang Panginoon. Sabihin ng Diyos, sabi ng anak ko, ako daw ang helper niya. Sabi ng anak ko, ako daw ang deliverer niya. Sabi ng anak ko, ako daw ang kanyang healer. Ako daw ang lahat-lahat sa kanya. Sabi ng anak ko, hindi ko pahihindihan ang sinabi ng anak ko at mangyayari yan ngayon din. Oh. Kaya pag narinig ng Diyos, ang ating binibigkas, anong gagawin ng Diyos? As surely as I live, I will do to you the very words I hear you say. Let us all stand and bow down our heads. Close your eyes as you create your mental picture of what you want to happen to your life, to your family. Sa iyong kaisipan, nakikita mo dapat na tayo, kayong pamilya, kumakain ng masaya. Nagse-celebrate sa kabutihan ng ating Panginoon. Nakikita mo sa iyong isipan na lahat kayo ay naglilingkod sa Diyos. Create in your mind the mental pictures. God says, my plan is to give you hope. Kahit na nasa ospital pa ang mahal mo sa buhay, hope pa rin. Kahit na nasa ICU pa rin siya, hope pa rin. My plan is to give you a future. Pikit mo ang mata mo. Bangkitin mo yan. My plan is to give you a future. Lord, tinanggal na nga ako sa trabaho. Future pa rin ang isipin mo. Lord, hindi na ako pinaprioritize na wala ang mga contract na dapat makuha ko. Future pa rin. Ibalik mo sa isip mo, sa business mo, na nawala yung ganito, nawala yung ganon, hindi makabayad ng ganito. Future pa rin. The Lord has such good thoughts towards you and me. That's it. Don't ever oppose it. Come on, my dear brother. Set it in your mind. And now I will challenge you. I will challenge you. Sabihin mo ngayon kung anong gusto mong mangyari sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa mga kapatid, sa kapulungan ninyo, sa business o sa work mo. Sabihin mo ang lahat ng mga pangalan ng gusto mong mapabuti sa buhay niya. Sabihin mo. Hayaan mong marinig ng Diyos anong gusto nang mangyari ng kayong kaisipan. Lord, alam kong kaya mo ito. Maliit na bagay lang ito sa iyo. Because nothing is too difficult in you. The word compliant, huwag mong itatago sa isip mo. Ano sabi? I will do to you the very thing I heard. Bigkasin mo! Palabasin mo sa iyong bibig. Huwag kang mahiya sa katabi mo sabat mayroon din siyang bibigkasin. Pag hindi mo binagkas yan, at hindi nadinig sa atmosphere, hindi nadinig ng Diyos, walang mangyayari sa hinihiling mo. Sapagkat pag nagbigkas ka, pinakikita mo na ikay may pananampalataya. Uulitin ko, hindi pwedeng mental telepathy sa Diyos. Sabihin mo, your words be worth compliance. Iparinig mo yan sa Diyos. Iparinig mo sa Diyos yan. Bangkitin mo yan. Dapat umuugong na po tayo sa dami natin dito kung lahat tayo nagsasalita na nadidinig po ng kaaway, nadidinig ng Diyos, nadidinig ng katabi mo. Kanya-kanya po tayo. Hanggat nandiyan ka sa kanyang kalagayan,
na nahihiya kang ibibig, yung bibig mo ibukas at sabihin ang gusto ng iyong isipan at ang puso, dyan ka na lang, hindi magbabago ang buhay mo. Dapat katulad po tayo ng two spies, binibitawan ng magagandang salita at nadidinig po ng mga tao ng Israelites, kaya po sila nakapasok sa promised land. Ganon din po tayo para makapasok doon sa ating promised land, walang iba kundi ang heaven. Do it! I challenge you, say it now! Because God's ear is waiting for all those words to be heard. Bago ang lahat, bago umawit ang ating ensemble at tulungan kayo sa pagdideclare ninyo, hindi ako makikiusap. Hindi ako magmamakaawa. Help yourself. Ilang masasabi ko. Tulungan mo ang sarili mo. Sapagkat ang pastor hindi magmamakaawa po sa inyo. Ang masasabi ko lang, tulungan mo ang sarili mo. Nagawa ko na ang parte ko. Naipahayag ko na ang kalooban ng Diyos. Gusto mo bang pagbabago? Gusto mo ng milagro sa buhay mo? Say it now. Say it now. Hallelujah. Gusto mo maging maganda ang takbo ng pamilya mo? Say it now. Gusto mo mawala ang karamdaman mo? Huwag kang magduda. God is the great physician. Say it now. Claim it now. For the last time, at hindi ko na po uulitin ito. Ang dami kong nakikita, hindi po ginagawa ang tinuturo ng ating Panginoon, ang tinuro ng Diyos. Maawa ka sa sarili mo. Because nobody will help you in these times of crisis. Nobody will help you for you to enter the promised land. Nobody will help you to enter heaven. Kaya sinabi ng Lord, work out your own salvation with fear and trembling. Kung ikay mananatiling tikom ang bibig mo at ayaw mo sumunod sa ating Panginoon, ano ang pakikinggan ng ating Panginoon? Eh sinabi niya, I will do. Gagawin ko ang lahat na nadinig ko sa iyo. The very word that I heard from you, I will do it for you. Eh walang nadidinig sa iyo. Sinabi ko na sa inyo, hindi pwedeng mental telepathy sa ating Panginoon. This is how God wants you to do. Katulad ng two spies, nagdi-declare, nagsasalita, malakas ang loob, walang takot, walang hiya. Hindi nahiya. Kaya ano nangyari? Si Joshua at si Caleb at ang lahat ng kanyang pamilya pumasok sa promised land. I'll tell you, I'll be frank with you. Ang Jesus Christ to God be the glory, masyadong prangka po pagdating po sa preaching. Because that is how God loves you. Pati po kami mga pastor, hindi kami titigil. We will help you. Kahit anong tigas ng puso mo, at anong pangatwira ng puso mo, sasabihin ko pa ulit-ulit, help yourself. Help yourself. Let the words that in your hearts and mind be heard, be declared in Jesus' name. Kung meron pong mga walls, like the walls of Jericho, nang sumakad lang po sa ating pong katagumpayan, kayang pabagsakin ng ating Panginoon yan. Yung lahat ng balakid sa ating mga binanggit ngayon, kayang-kayang i-crumble down flat na ating Panginoon yan. Kayang-kaya niya yan. Oh, hallelujah. Thank you so much mga kapatid, and God bless you all. Shalom, my dear brother and sister. Thank you, Lord. Lahat ng pinagpala, magsabing amen. Sabi nga ni Pastor, tatabo daw po tayo dito sa part 2 ng giants or grapes, mga kapatid. Tunay nga po yan, mga kapatid, at ipamuhay po natin yan kasi baliwala po yung ating
pagsamba sa ating Panginoon kapag ka po hindi po natin in-apply sa ating mga buhay. So sa ngayon naman po sa ating mga bisita, gusto rin po ng ating Panginoon na kayo po ay makinabang po sa pangako ng ating Panginoon dahil hindi po lahat ay para sa kanila ang pangako po na binanggit po ng turo ngayon umaga po na ito. Yan lamang po ay exclusive sa mga anak ng Lord at para po tayo magkaroon ng kaligtasan ay inaanyahan ko po kayo na lumapit po dito sa harapan at mga 5 minutes lamang po na ma-share po sa inyo ang Gospel of Salvation. Huwag po kayong mahiya. Ayan, sasamahan po kayo ng ating mga kapatid. Ayan, salamat sa ating Panginoon dahil kahit na masama po ang panahon ay nakarating po kayo sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya to all our first-time believers, gano'n rin po sa ating mga online, allow me to share to you ng true gospel ng ating Panginoong Hesukristo na kailangan po nating paniwalaan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At pag sinabing salvation or kaligtasan, dito na lamang po ang tingin sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ang sabi po, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God." So malinaw po na sinabi ng verse na yan that we are saved by grace through faith. Kaya lang, saan tayo maniniwala at ano ang paniniwalaan at sasampalatayaan po natin? It is found in the book of 1 Corinthians chapter 15, beginning from verse 1, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand." Verse 2, "By which also you are saved." Nakakapagligtas po ito if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. And verse 3, "For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures." Madalit sabi, we need to believe the gospel of our Lord Jesus Christ. Ano po yung gospel? His death, His burial, and the resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, death, burial, and resurrection of Jesus Christ na kailangan po nating sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang ang tanong, is believing enough? Yes, I believe God, I believe the gospel. Kapag tayo po ba ay naniniwala na, sapat na ba yun or enough na at hihinto na tayo at wala na tayong gagawin? Ang sabi po ng 1 Peter 4:17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" So madalit sabi, ang gospel ni Christ, hindi lang po siya pinaniniwalaan, siya rin po ay sinusunod. Kapag tayo po inanampalataya, kailangan partner po siya ng paggawa or pagsunod. So hindi po matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po dyan, "Then Peter said to them," nagtanong kasi mga tao, what must we do to be saved? Kaya sumagot si Peter, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So una nating gagawin na pagsunod after believing the gospel is repentance. Tayo po'y magsisisi ng ating mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po kahit na pakiramdam natin na wala nang kapatawaran o ang ating mga kasalanan, believe me, as long as taus-puso yung paglapit natin sa Panginoon, He is willing to forgive. And He is able to forgive our sins. At dyan din papasok yung death to sin, patay sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi naman tayo magiging perfect pa. Hindi pa. Ayun, kasi pag akit natin sa langit, doon pa lang tayo magiging perfect. But nagkakasala tayo, pero hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Yun po yung ibig sabihin nun. So yun yung unang step, we need to repent. Pangalawa, in obedience of the gospel is be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo babautismuhan sa tubig, ilulubog tayo sa tubig in the name of Jesus Christ. Bakit kailangan gawin? Ang sabi po ng Romans 6:4, "Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." So many say we need to believe the gospel
we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil po yan ay paglilibing po ng ating mga kasalanan kasabay ng paglilibing kay Kristo. Take note, hindi po ito yung paghuhugas ng katawan ng tao kung hindi ito po ay paghuhugas ng kasalanan po natin. So yun po yung pangalawang step in obedience of the gospel. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And lastly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman papasok yung transformation natin, regeneration, meaning to say tayo po yung mababago na nabagit po sa Romans 8:11 and ganun din sa Titus 3:5. So in fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, ayan ay kapangyarihan. Makikita nyo kanina talagang power of the Holy Spirit is speaking through our pastor. No? Iba yung power na binibigay niya to live our lives here on earth. Kasi aminin man natin sa ating ganun din sa ating mga first time viewers, no, ang dami tayong kahinaan at hindi po natin kaya baguhin yung sarili natin. Pwede naman mga 5 hours lang, tapos mamaya balik na naman sa dati natin, or 1 week, 2 weeks, isang buwan, pero bumabalik sa dati. Bakit? Wala yung power ng Holy Spirit. But once we receive the Holy Spirit, the Spirit of God, ayan, yan po ang magbibigay ng tunay na change, real change in our lives. So yun po, yan din yung tutulong sa atin to overcome our weaknesses, lalo na sa panahon ngayon. Ang hirap na nga ng buhay, wala ka pang Diyos. Nako, paano na lang ang buhay natin? So we need talaga the power of the Holy Spirit in our lives. So yung tatlong bagay na yan ay kailangan maganap sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And lastly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, magandang balita. That is the gospel of Jesus Christ. So at this time, kung tayo po ay gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po bang ipikit po natin ang ating mga mata at itaas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng pagpapakumbaba, pagsuko sa harapan ng Diyos habang tayo po ay nanalangin ng prayer of acceptance and repentance. Sige po, yuko po natin ang ating mga ulo. Huwag muna nating intindihin ang lahat ng bagay. And please repeat after me with this prayer na nandun po yung taos-puso na tayo humihingi ng tawad sa Panginoon. At na gusto mo rin mangyari. Lahat ng napakinggan mo dyan, wala ka ng 6 defeated mentalities maalis sa iyan at magkaroon ka ng tagumpay sa buhay this time. Habang nagsisisi rin po tayo ng ating mga kasalanan at binabanggit po natin ang panalangin ito. Uulitin niyo po yung panalangin. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo Lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakamali sa lahat ng aking at pagkakamali pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking Naniniwala po ako buhay. Naniniwala po na ako ikaw ay namatay, na ikaw ay namatay, ikaw ay inilibing, ikaw ay inilibing, at sa ikatlong araw at sa ikatlong ay araw nabuhay na magmuli. ay nabuhay na Tulungan mo po ako tulungan mo po makapagsimula ng bagong buhay ako makapagsimula ng bagong at idagdag mo po ako buhay, at idagdag mo po sa ako iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakababa na po ang inyong mga kamay. Ang ginawa po natin ay yung first step in obedience of the gospel, which is yung repentance. Katapat niya yung kamatayan ng ating Panginoon. Ngayon naman, ang second na gagawin natin ay yung katapat ng paglilibing ng ating Panginoong Jesucristo, which is yung baptism in the name of Jesus Christ. Ano po, hindi po yan pagpalit ng religion or dagdag na naman na religion, bagkus pagsunod siya sa gospel na nais ng Lord na mangyari po sa ating buhay. And next Sunday, balik po tayo para nang sa ganun, tuloy-tuloy yung ating pamumuhay kasama ang Lord. Tanggapin nyo naman ang
regalo po ng banal na spirito. Katapat niyan ang muling pagkabuhay ng Lord. Kaya kung ready na po kayo, ready na rin kami mga kapatid sa second step na baptism in the name of Jesus Christ. Kailangan maganap sa inyo yan bago mahuli ang lahat. Alam nyo naman po ang panahon ngayon, hindi nyo masabi ang bukas. Kaya take this chance na binibigay sa atin ng ating Lord. Kaya kung ready na kayo, sunod tayo dyan sa green flag natin. Lingon kayo dito. Ayan, mabilis lamang po yan. Ayan, sasamahan nila kayo at gagabayan po nila kayo. Sige po. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At salamat po sa mga bisitang pinadala niya. Kahit ganito po ang panahon, meron po talagang tinatawag ang ating Panginoon. Kaya tayo tuloy-tuloy lamang po sa pag-iimbita. Dahil yun po ang ating purpose. Ayan, ang social media nyo, paggamit nyo po sa Lord, share nyo po yung ating mga worship services, mga kapatid, at gano'n rin po yung sa ating main church, nang sa gano'n maikalat ng husto po ang gospel. So, salamat po sa Lord at ngayon dadako na po tayo sa ating offertory. Pagpalain po tayong lahat ng ating Lord. Praise God, purihin mo ang ating Panginoon. Ayan, yung ating mga nagpunta ng CR. Nagkasya ka sa CR. Ang dami nyo Praise God, bigayan lang po sa CR. Ayan. At tayo matatapos din. Ayan. Mag-ano pa ba ako sa pagbibigay? Sinabi na ni Pastor yung pagbibigay, no? Pero ito, tithes and offering po natin. Buksan po natin ang ating po Bible sa Psalms 37:21. Ang taong masama ay nangungutang. Sino dito ang nangungutang? Ano dito ang taong masama daw ay nangungutang. Pero hindi nagbabayad. Yan, kaya pala masama dahil hindi nagbabayad. Ngunit ang taong matuwid ay naaawa at nagbibigay ng sagana. Amen. To God be the glory. Yan lang po. Ang masasabi ko lang po, ang pagbibigay ay ugali ng isang taong matuwid. Yan lang po. At nawa, ay sana tayo po ay nandun sa matuwid na tao. Amen? God bless you and to God be all the glory. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos sa buhay. Sa puso mo, sa isipan mo, magpasalamat ka sa mga naganap ngayong araw na ito, higit lahat sa presensya ng Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa natapos mong Sunday service. Salamat po, Panginoon, sa masaganang presensya mo. Tunay nga po, Lord, naramdaman namin na nandito ka. Hindi mo kami binibigo tuwing pupunta po kami dito sa iyong bahay panambahan. Kaya naman, O Lord, tulutan mo kami laging manampalataya, kahit nandyan ang mga pagsubok ng buhay, hinihila kami ng mundo, pero Lord, tulungan mo kaming magtagumpay. At yung napakinggan po namin, Lord, may apply po namin sa aming mga buhay kasi sa amin magsisimula, Lord. Kaya tulungan mo po kami, O Lord God, na magawa ito. Pag nandyan ang negativity, Lord, to the power of your Holy Spirit, pakita mo sa amin kung ano, paisip mo sa amin ano dapat sabihin, O Lord. Dapat kontrahin po namin itong mga negativities na nasa harap na namin. Saksakan niya ng dami, Lord. Mamaya pa lang bukas meron na yan. Kaya tulungan mo kaming magtagumpay, Ama, sa pamagitan po ng iyong salita na napakinggan po namin at hindi kami maging talunan na Kristiyano o Kristiyanong wala na kaming kapakinabangan sa iyo. Kaya tulungan mo po kami, O Lord God, na magtiwala po, Ama, sa iyo. Maraming salamat po at patuloy po namin inaangkin lahat ng mga pangako mo sa aming mga buhay at tulungan mo kami magmula ngayon, Panginoon, papaulanan namin ang lahat ng sitwasyon, ng mga salita mo, Panginoon. Tulungan mo kami yan sa bawat araw po, Panginoon, na sa ganon ang buhay namin dito sa mundo ay ma-enjoy po namin, O Lord, kahit na batbat ng problema, kahirapan, O Lord God, pero iba ang kapayapaan na nanggagaling po sa iyo, Ama. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang aming mahal na pastor, aming Pastor Annabel, na ginamit mo po ngayon sa amin upang paalalahanan po kami ng mga salita mo, Panginoon.
At tulutan mo, magamit mo pa sila mightily sa amin. Salamat po sa kalakasan na pinagkakalob mo sa kanila physically, bagamat nandyan, Lord, na ang edad po nila, reality, Panginoon. Pero Lord, parang hindi po nangyayari sa kanilang aging. Salamat po, Panginoon, for sustaining them para ma-deliver ng buong buo ang salita mo, Panginoon. At ang lahat, Lord, ng mga nakataas sa kamay ng iyong mga anak, pagpalain mo yan, Panginoon. Lahat ng hahawakan, gagawin, Panginoon, sa hanap buhay, negosyo, lahat ng tinatangkilik ang kanilang mga tahanan ay pagpalain mo po, Ama. At ganoon rin po, iwas mo kami sa gawa ng kaaway, Lord, sa aksidente, Panginoon, sa mga masasamang loob. Gayon rin po, proteksyonan mo ang aming buong pamilya ng iyong banal na dugo, O Lord God. Ilayo mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway at huwag mo kaming ipahintulot sa mabibigat na problema po, Ama. Gayon rin po sa matitinding karamdaman, Panginoon. Iwaksi mo po yan sa aming mga buhay po, Ama, in Jesus' name. At tulungan mo po kami, Panginoon, na nando mapagtagumpayan po namin lahat mga ipinahintulot mo po sa buhay po namin, Ama. Maraming salamat po sa mga susunod niyo pong gawain. Ay ibalik mo po kami, Lord, sa iyong gawain. 10 po, Panginoon, ng mga bisitang nakarating ngayon. Ganoon rin po yung mga wala ngayon ay makarating po sila sa next Sunday, O Lord God. Maraming salamat po, Ama. Lahat po ng gawa ng kaaway, winawaksi po namin yan in Jesus' name, O Lord. At isang buong linggo na naman, Panginoon, ay matagumpay po naming matapos, Panginoon. Hanggang maglinggo na naman, kami haharap muli sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming pinagkakaisang panalangin na may pagde-declare ng tagumpay po, Panginoon. In your name, O Lord God, tagumpay po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. See you all next Sunday, mga kapatid. God bless you all and to God be the glory. Your promises are true. With every breath we praise and worship, we give it all to you. We will shout our praise to your name, oh Jesus, the one who deserves to be praised. Lord, you are good and you never leave us, the one who